Dalawang dahilan sa pagnenegosyo kung OFW ka. Yo, what's up guys? Shalom kabayan! Ako nga pala ulit si Johnson, isang caregiver dito sa Israel. Bago natin pag-usapan ang dalawang dahilan sa pagnenegosyo kung OFW ka, may kukwento muna ako. Bilang isang OFW, mahirap mawalay sa pamilya natin sa Pinas. Pero ako, sa naging karanasan ko, nasanay na ako dahil after nung high school, nagtrabaho na ako sa malayo. Napunta ako sa Albay, dun sa auntie ko. Gumagawa kami ng rug carpet, ina-export yon gawa sa Abacat. At sumunod naman sa Manila, nagtrabaho. Kapag walang pasok, tumutulong naman sa kainan. Nung isa ko pa ding tiyahin sa Manila. Kaya hindi na bago sa akin yung mapalayo sa pamilya. Kayo ba? Ano ba ang kwento nyo sa unang sabak nyo sa pag-a-abroad? Homesick din ba kayo? Tara, pag-usapan natin ang dalawang dahilan sa pagnenegosyo kung ikaw ay isang OFW. Una, posibleng maubos yung perang pinag-ipunan mo sa mahabang panahon. Dahil bilang isang entrepreneur, risk taker tayo. Gagawa tayo ng paraan pagkatapos malugi. At sumubok ulit ng bago, konting pahinga lang, laban na ulit. At ito naman yung pangalawa para sa yung family relationship. Oo, tama. Lalo na kung magulang mo o kapatid mo yung nagmamanage ng negosyo mo doon sa Pilipinas. Bakit ko nasabi? Kasi malaki yung chance na masira yung family relationship ninyo dahil sa negosyo. Unang halimbawa na lang dito yung hindi maiiwasang magsisihan kapag may problema. Maghahanapan sa kita, lalo na kung walang maayos na accounting system na napaka-importante lalo na kung ikaw ay baguhan sa pagnenegosyo. Ultimo piso, dapat alam mo kung saan ito napupunta, tapos masasabihan ka pang mukhang pera, maiiwasan yan. Kaya yan ang unang aayusin natin. Dahil tulad ko, naging problema ko din yan. At halos karamihan sa unang sumubok at tumawid sa mundo ng pagnenegosyo, problema din yan. Kaya ayusin natin mabuti ang ating accounting system kasi nag-uumpisa pa lang tayo. Hindi tayo yung mga katulad ng malalaking kumpanya na kasi meron ng ibang gumagawa para sa kanila. Meron na silang pambayad para doon. Pero sa ating nag-uumpisa pa lang magnegosyo, kailangan tutok tayo sa kung ano man ang perang lumalabas, pumapasok sa negosyo natin. Kaya sa mga susunod na video, papakita ko sa inyo kung paano ko nasolusyonan ang accounting system. Abangan natin yan ha, yung accountant system. O siya, maiksi lang ang video ito, lalo na yung naging problema sa cash flow. At kung may nakuha ka naman tip, comment ka naman dito sa baba. At huwag mo naman kalimutang i-heart ang video ito. At kung taga-Naga nga lang pala, subukan mo naman ang pinagmamalaking chicken biryani ni Poyang. Yan lang yan sa tapat ng SM. Hindi ka mawawala. O siya, dito na muna. Maraming salamat. Bye-bye!